pa din ng nagaganap na standoff sa Zamboanga, hinikayat ni Mayor Climaco si Ms. Wari na itigil na ang karahasan at bumalik na lamang sa negotiating table. Ipinakausap din ni Mayor Climaco sa national government na payagan ang mga bangko at iba pang remittance centers na muling magbukas upang may mapagkunan ng pera ang mga tao. Para sa detalye, balitaan mo kami, George Bandola. Hindi daw approve ni Nur Miswari ang naging hakbang ng kanyang sariling tao na si Javier Malik nang lusubin ito ang Zamboanga City. Base ito sa telephone conversation ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco at ni Miswari. Pero kasabay nito ay ginagalang naman daw ni Miswari ang wisdom ng kanyang mga tauhan bilang mga moral leaders. Hindi naman binibili ito ng AFP. Last night, I was able to talk to Chairman Nur Miswari, hoping that it would pave the way for a peaceful end to this crisis. What is of interest is that Chairman Miswari disowned the actions of Javier Malik, the leader of the hostage takers, with whom I communicated separately. I expressed my openness to continue communication with Miswari as well as Malik to find a peaceful resolution of this conflict. It's the belief of the Armed Forces of the Philippines that Nur Miswari is the one behind these attacks. We have intelligence information. We have other information, not just from our intelligence net, and that Commander Malik did not act freely on his own. That this action that they did is deliberate. Sa ika-4 na araw na pag-atake ng MNLF, patuloy na hostage ng 180 MNLF rebels ang may 170 sibilyan sa 6 na barangay ng Zamboanga City. Patuloy na nananawagan si Mayor Climaco na pakawalan ng mga hostage at bumalik na lang sa negotiating table. I urge the hostage takers, please let go of all the hostages. Specifically, if you can, the elderly, the sick, the women, the children, and people with disabilities. If possible, all hostages. Our heart goes out to the families of those who were killed and wounded in this spate of events. Vaya con Dios a todos. Sa ibang update, hiniling ni Climaco sa Bangko Sentral ng Pilipinas na atasan o payagan ng mga private banks at mga remittance center na magbukas para mapagbigyan ng mga Zamboangueño na makakuha ng kinakailangang pera. Hiniling din ito sa DILG at DTI na tulungan ng mga local traders para mag-replenish ng kanilang mga ibebentang supply. Samantala, tiniyak naman ni na DILG Secretary Mar Rojas at DSWD Secretary Dinky Suliman na sapat ang supply ng mga pagkain at tubig para sa mga tao sa 13 evacuation center. Sabay na binisita ni na Rojas at Suliman ang Zamboanga Stadium kung saan naroon ang pinakamaraming evacuees na umaabot na ngayon sa 13,000. Sabi nila, marami daw ang bigas na nasa paligid lamang ng Zamboanga tulad ng Basilan, Tawi-Tawi at Sulu na madaling ilipat sa Zamboanga kung kinakailangan. Sapat ho ang pagkain, sapat ang mga doktor, ang mga gamot, at portalet, banig, kumot, pati tents ay mapaparating doon. No? So sa ating mga kababayan, magsilikas po tayo. Ayaw ho natin damay tayo dito sa gulo na ito. Yung mga wala naman. Mula sa Zamboanga City, kasama sina Eddie Arellano at Julius Masayon para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.